A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Sa ngalan ng Allah, ang mapagpala, ang mahabagin, ang lahat ng papurit pasasalamat ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng lahat ng mga nilikha. Nawa ang kanyang kapayapaan, pagpapala ng Allah, pagpupugay, ay mapasa kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang mga kasamahan, sa kanyang mga kamag-anak, at sa lahat ng taong tumatahak at tatahak pa lamang sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Binabati ko po kayo mga mahal na magulang, kapatid at mga kababayan ng pagbati ng mga Muslim na siyang pagbati ng lahat ng mga propeta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa pagkakataong ito, nais kong dugtungan ang Part 1 na kinatalakay nung nakarang araw patungkol po sa pagpili ng matuwid at tamang at tunay na relihiyon. Na kung saan natalakay natin ng una na ang unang batayan ng pagpili ng tamang relihiyon, tunay na relihiyon, ay ang Diyos mismo ang nagkaloob o pumili o nagbigay sa atin ito. Pangalawa, ng batayan ng pagpili ng tunay at matuwid na relihiyon, mga mahal na kababayan, ay nararapat na ang relihiyong ito ang relihiyon na ipinangaral, itinuro ng lahat ng mga propeta. Sapagkat ang mga propeta, sila ay hinirang ng Diyos, pinili sila bilang gabay sa sangkatauhan, bilang ating huwaran. Kaya nararapat, para makasigurado tayo na sa matuwid na relihiyon ng ating tinatahak, niyayakap, nararapat lamang na ito ay relihiyon ng dala ng lahat ng mga propeta. Ano ang patunay namin bilang mga Muslim? Na ang Islam ang siyang dalang relihiyon na itinuro, ipinangaral ng lahat ng mga propeta. Ito ay mababasa natin sa maluwalhating Quran na biniyang diin, pinatunayan ng Panginoong Allah na nakalahad sa banal na Quran. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Wa qad qala Allah Ta'ala syara'an lakum minad-din ma wassa bihi Nuhan walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu dina wa la tatafarraqu fihi. Ito'y mababasa sa Surah Ash-Shura verse 13, na kung saan ang kahulugan itong mga mahal na kababayan, sinabi ng Panginoong Diyos, aming ipinagkaloob sa iyo o Muhammad, sapagkat si Propeta Muhammad ang siyang huling propeta na ipinadala ng Panginoong Diyos sa sangkatauhan. Aming ipinagkaloob sa iyo Muhammad ang relihiyong Islam na siyang relihiyon ni Noah o ni Noe, na siya namang relihiyon ni Abraham at ni Moises at ni Hesukristo. At itatag ninyo ang Islam at huwag na huwag kayong magbahabahagi dito. Huwag kayong maghihiwalay dito. So sa talatang ito mga mahal na kababayan, napakalinaw na ang Islam ang siyang ipinadala ng Panginoong tagapaglikha sa lahat ng mga propeta bilang ating panuntunan ng ating pamumuhay. Way of life na dinala ng mga propeta. Kaya bilang isang Muslim, ito yung aming pinangahawakan na batayan na kaming mga Muslim nasa matuwid at tamang relihiyon na aming niyayakap, sapagkat ito ay relihiyon ng lahat ng mga propeta. Ang relihiyong Islam na ang kahulugan ng Islam, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kalooban ng dakilang tagapaglikha, ang nag-iisang tunay na Diyos, ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman ang lahat ng mga propeta, silang lahat ay mga Muslim. Bakit? Sapagkat ang lahat ng mga propeta, sila ay sumunod, sumuko, tumatalima sa kalooban ng Diyos, na sa Arabic tinatawag na Muslim. Yung nilikha ng Diyos na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kalooban ng Panginoong Diyos, tinatawag sa Arabic Muslim. Kaya naman ang lahat ng mga propeta, silang lahat ay Muslim. Katulad na lamang na sinabi ng Panginoong Diyos, ang Panginoong Allah,
dito sa malawalhating Quran na kanyang sinabi, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qul amanna billahi wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Napakalinaw po mga mahal na kababayan na sinabi ng Panginoong Diyos sa malapit na kahulugan sa wika natin na kami ay naniniwala sa kaisahan ng Diyos, ang nag-iisang Panginoong Allah, at naniniwala kami sa kanyang ibinaba na kapahayagan. Ang ibinaba na kapahayagan ni Propeta Abraham, yung Suhuf, Scroll of Abraham, na ibinaba na kapahayagan ni Ismail, at ibinaba na kapahayagan ni Isaac, ni Yaqub, at yung 12 anak ni Yaqub, tinatawag na mga al-asbat, at sa anumang ipinagkaloob kay Moises, ang Torah, at anumang ipinagkaloob kay Jesus Christ, kay Hesus Kristo, ang Ebanghelyo, Injil, na galing sa kanilang Panginoon. At kami ay hindi nagbibigay ng pagkatangi-tangi sa kanila, sapagkat ang Muslim talagang fair yung paniniwala namin sa mga propeta. Lahat kami ay naniniwala sa kanila pantay-pantay, walang pagtangi-tangi. At lahat ng mga propetang ito, silang lahat ay mga Muslim. Napakalinaw, sinabi ng Panginoon Diyos, silang lahat ay mga Muslim. So subhanallah mga mahal na kababayan, ito yung patunay na ang lahat ng mga propeta, silang lahat ay Muslim. Tingnan niyo kung paano sila magdarasal. Maging si Moises, si Abraham, si Hesus Kristo, kapag sila nagdarasal, lahat sila nagpapatira pa sa lupa. Lahat sila tumatawag lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha. Kaya ang lahat ng mga propetang ito, lahat sila ay mga Muslim. Islam ang kanilang dalang pananampalataya. Kaya nga si Propeta Abraham, mga mahal na kababayan, dito sa pananampalatayang Islam, siya ay tinawag na Muslim ng dakilang tagapaglikha. Sabi ng Panginoon sa tagapaglikha patungkol kay Propeta Abraham, Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana Hanifan Musliman wa makana minal musrikin. Napakalinaw sa talatang ito mga mahal na kababayan na si Abraham ay hindi isang Hudyo. Kasi ang Hudyo, lumabas lamang yan sa tribo ng kanyang inapo na si Jacob. Si Jacob nagkaanak kay Judah. Mula sa tribo ni Judah na inapo ni Propeta Abraham, lumabas ang Judaism. So, hindi yan reliyon ni Propeta Abraham kasi si Propeta Abraham, siya ang lulo ng mga propetang ito, mga ama siya ng pananampalataya. At ang Kristiyano naman, lumabas lang yan sa panahon pagkatapos ni Hesus Kristo. So hindi din siya Kristiyano, kaya wala tayong mababasa sa loob ng Biblia na si Abraham ay Kristiyano o Katoliko o anumang relihiyon dyan. Born again, wala akong mababasa. Bagkus, mababasa sa malawalhating Quran na sinabi ng Diyos, siya ay isang matuwid na Muslim. Wa makana minal musrikin, at hindi na papabilang si Propeta Abraham sa mga taong nagtatambal sa pagsamba sa Allah. So yun mga mahal na kababayan, pangalawang batayan sa pagpili ng tunay na relihiyon, kailangan ang relihiyong tunay, matuwid, totoong relihiyon ay relihiyon na ipinangaral, relihiyon ng dala ng lahat ng mga propeta. Pangatlong batayan mga mahal na kababayan sa pagpili ng tunay na relihiyon, nararapat na ang tunay na relihiyon hindi nagbabago ang kanyang katuruan. Hindi magbabago kailanman hanggang sa pagkagunaw ng mundo, hindi magbabago ang dalang katuruan. Hindi siya magbabago. Para maintindihan din mahal na kababayan, halimbawa pag bumili ka ng ginto, paano malalaman ng ginto ay tunay? Siyempre isasawsaw mo siya sa suka o sa asido. Kapag sinawsaw mo sa suka o sa asido ang ginto at siya'y namuti, nagbago, namuti ang kulay, tunay na hindi ito lantay na ginto. So ganun din sa relihiyon mga mahal na kababayan. Ganun din sa relihiyon, kinakailangan hindi nagbabago ang relihiyon.
ang katuruan nito. Mananatiling dalisay ang katuruan nito. Katulad ng relihiyong Islam. Ang Islam ay nagtuturo lang sa tao ng pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos. Kailanman hindi magbabago ito. Sa nag-iisang Diyos ka lamang sumamba. Sinabi ng Diyos, wa ilahukum ilahun wahid. Ang inyong Diyos ay nag-iisa lamang. Ito rin turo ng mga propeta. Ano ba ang turo ng mga ibang reliyon maliban sa Islam? Nagtuturo sila, di ba, na ang Diyos ay tatlong persona, ang Diyos ay nagkatawang tao, may manang kasalanan. Ito ay mga pagbabago, pagdaragdag na hindi naman itinuro ng lahat ng mga propeta. Bakit? Kasi ang tunay na relihiyon, katulad ng relihiyon na dala ng mga propeta, na kung saan ang mensahe nila ng mga propetang ito ay napakalinaw na sinabi ng Panginoong Diyos. A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut tagut. Napakalinaw po na sinabi ng Diyos na katotohanan kami ay nagpadala, nagsugo ng mga propeta sa bawat bansa at panahon upang ipahayag sambahin lamang ang nag-iisang Diyos. Sambahin lamang ang dakilang tagapaglikha at layuan, talikdan ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. So napakalinaw po mga mahal na kababayan na ang Islam ay nagtuturo ng pagsamba lamang sa nag-iisang tunay na Diyos. Kaya yung pangatlong batayan, nararapat na hindi nagbabago ang katuruan nito. Halimbawa, si Propeta Adan, siya ay sumasamba lamang sa nag-iisang Diyos. Si Propeta Abraham, sumasamba lamang sa nag-iisang tunay na Diyos. Si Propeta Moises, sumasamba lamang sa nag-iisang tunay na Diyos. At si Propeta Jesucristo, sumasamba lamang siya sa nag-iisang tunay na Diyos. Yan dapat ang mensahe mga mahal na kababayan, hindi nagbabago. Katulad ng Islam, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Qul huwallahu ahad. Sinabi sa kanya ng Diyos na nireveal sa kanya, sabihin mo Muhammad, ang nag-iisang Diyos, ang Allah, ay ahad, wahid, nag-iisa lamang. Pero ang mga relihiyon ngayon, katulad sa atin sa Pilipinas, sa relihiyong Kristyanismo, nagbago na. Bakit nagbago? Dahil si Jesucristo ang kanilang sinamba. Si Jesucristo, sabi nila, siya na raw ay Diyos na nagkatawang tao. Anak ng Diyos. Ito'y mga pagbabago sa katuruan mga kababayan. Bakit? Isa ang Diyos ni Jesus, isa ang Diyos kay Moises, isa ang Diyos kay Abraham, kay Noah, kay Adan. Pero sa Kristyanismo, si Jesus ngayon ay ginawa ng Diyos. So nagbago. Kung nagbago, hindi ito totoong relihiyon. Dahil nagbago. So ang totoong relihiyon ay hindi nagbabago. Katulad ng Islam, nagtuturo na sambahin lamang ang nag-iisang Diyos. Hanggang sa pagkagunaw ng mundo, hindi magbabago ang pinakamataas na katuruan ito na sambahin mo lamang ang nag-iisang tunay na Diyos. Na siyang pinakamataas na aral sa 10 utos sa Kristyanismo. Maging sa Kristyanismo, yung 10 Commandments, yun din naman ang pangulong utos hindi bago ang Islam mga kababayan. Ano ba yung unang utos ng 10 Commandments? Na nakasaad doon, na sinabi ng Diyos, Ako ang Panginoon ninyong Diyos. Ako ang Panginoon ninyong Diyos, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Diba? Saan mo mababasa? Sa Exodus 20 verse 3. Diba? Huwag daw tayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. So anong ginagawa ng mga tao ngayon? May sumasamba sa baka, may sumasamba sa tao, sa propeta, sa anghel, sa bato, sa espiritu, may sumasamba sa kahoy, sa bato. Diba? Nasaan ang pagsasamba sa nag-iisang Diyos? Nasaan ang pagsamba sa tagapaglikha? Nagbago na. Diba? So kung nagbago, hindi ito ang tamang relihiyon. Ang tamang relihiyon, ulitin ko mga kababayan, 3 ang pinakabatayan dito. Una, kailangan ang relihiyon na tunay, matuwid, ay galing sa Diyos. Inangkin niya mismo. Galing sa Kanya, lumabas sa Kanyang bibig na ito yung Kanyang relihiyon bilang panuntunan ng pamumuhay ng lahat ng tao na Kanyang nilikha.
Pangalawa, relihiyon ng lahat ng mga propeta. Pangatlo, relihiyon na hindi nagbabago ang katuruan. Ito ang Dinul Islam. So mga kababayan, naway nakapulot tayo ng konting aral sa ating naibahagi para hindi tayo magsisisi sa bandang huli. So hanggang dito na lang. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.